Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot, and kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong suporta. I truly appreciate it and God bless you all po. Tingnan natin ngayon ang mga messages ninyo October 28 for Capricorn, Mountain Goat, and there's something out of balance, no, in your life, so do whatever you need to correct it. So, if there is an imbalance happening sa buhay natin, alam natin yan. Naramdam natin yan, ano? Kasi, hindi tayo mapakali. We are all over the place. Ang isip natin is scattered, yung mga gano'n. So, ibig sabihin, may mga imbalances na nangyayari sa atin kapag gano'n. So, you know, Capricorn ngayon, you can feel it. If this message resonates with you, you can feel it, no? Na you need to do something to bring the balance back in your life. Okay? Alam ninyo yan, mararamdaman ninyo yan. Kasi pag ang katawan natin, pag oras natin na kailangan na nating mag-meditate, kailangan nating huminto sa kung ano man ang ginagawa natin, whenever we need to reflect, gigisingin tayo ng katawan natin, no? Our mind, our intuition will give us a signal, yung katawan natin will send us signal, no, na kailangan nating magpahinga, kailangan nating mag-rejuvenate, mag-recharge, nananawagan ang katawan natin, ano? Kaya most likely ang iba sa inyo ngayon may mga ganun ng sitwasyon. So listen to your body, no? Listen to the wisdom of your body, Capricorn. Kung kailangan ng magpahinga, kung kailangan magtulog, matulog, no? Because yung mga bagay na mga ganyan gagawin ninyo, maliit na bagay pero malaki ang epekto niyan sa pangangatawan ninyo, sa pag-iisip ninyo, sa sarili ninyo in general, no? So what else? We have Spider and trust the creative spark you're feeling and express it through writing stories that inspires and enlighten. Ayan. So maybe ang iba sa inyo na mahilig magsulat, no? Mahilig magsulat, maaring you're poetic, maaring you're a writer, maaring you have a very creative mind talaga, no, na ginagamit ninyo yan sa inyong trabaho, maaring gano'n, ano. Kaya ngayon, ano, maaaring marami na naman kayong creative juices na lumalabas sa isip ninyo ngayon, and inimbitahan kayo dito na i-ano ninyo yan, isulat ninyo, no? Isulat ninyo yan because you never know. Baka makabuo kayo dyan ng isang libro, 'di ba? Makabuo kayo ng something, no, na maaari ninyong magamit para makatulong din kayo sa ibang tao in a way, no? So go for it, Capricorn. We have Dog. Your loyalty and faithfulness is misplaced, no? By serving too many masters at a time. Inaano ito sa inyo, tawag dito, reminder ito para sa inyo, Capricorn. Kasi you really can't serve too many masters at a time, no? Otherwise, kung marami kayong, let's say for example, marami kayong iniisip, marami kayong ginagawa, marami kayong pinagtutuunan ng pansin na mga, let's say for example, sa negosyo, no? Yung negosyo na lang, kung marami kayong negosyo, let's say for example, 5 at the same time na negosyo ang sinimulan ninyo, diba? Hindi kayo makakasiguro dyan na kayo ay magtatagumpay sa inyong mga negosyo dahil scattered kayo. Yung isip ninyo, yung mga pag-strategize ninyo, yung mga gagawin ninyo strategy dyan, no? Parang scattered din, hindi kayo makakapag-concentrate sa isa lang. So, parang ganun din yon dito, na yung loyalty and faithfulness ninyo is all over the place. Kaya, maaring hindi kayo makakapag-concentrate, hindi ninyo magagawang 100% na maayos ang isang bagay dito kasi marami kayong ginagawa, marami kayong tutuunan ng inyong pansin. So, parang in other words, sinasabi sa inyo dito na isa-isa lang, no? Isa, dalawa kung kaya ninyo na magawa ninyo ang dapat ninyong gawin effectively and efficiently, then go for it. But yung
too many things at the same time na ginagawa ninyo. Even if you are good in multitasking, no? Hindi ka pa rin makakasiguro na magagawa mo ang 100% ninyo, no, na kailangan gawin sa bawat isang bagay na yan na pinagkakaabalahan ninyo. So, yun lang din na reminder dito sa inyo, Capricorn, na focus, no? Focus on one thing, parang one thing at a time lang muna, nang sa gayon maibigay ninyo ang lahat, no, nang makakaya ninyo dyan at mapagtagumpayan ninyo talaga yan ng bonggang-bongga, no, Capricorn. So what else? We have Cheetah. You get clear on your intention. Stay focused. And speaking of focus, stay focused and move quickly to achieve your goal. Ayan, para makadami kayo, di ba? Para makadami kayo. Focus kayo sa isa-isa muna, no? Ibigay ninyo dyan ang 100% ninyo sa bawat ginagawa ninyo. Isa-isa lang muna, one at a time, nang sa gayon mapabilis ang pag-achieve ninyo ng kung ano man ang gusto ninyong ma-achieve dyan, ma-accomplish ninyo, no? So, napakahalaga din na malinawan ninyo ang inyong intention. What is your intention right now, no? At pag-focusan ninyo yan, isa-isa lang, no? Yung ganon, para magawa din ninyo lahat-lahat ng dapat ninyong gawin, ng kailangan ninyong gawin at this time, nang sa gayon mas mabilis ang ang pag-akyat ninyo sa ladder of success, 'di ba? Sa bagay na yan. And then after that, you're on to the next. Yung ganon. Kasi yung parang kung sa pagsasabay-sabay yan, parang hindi siya effective, no? Hindi siya magiging matagumpay. You can't ensure your success kapag pinagsabay-sabay, no? So parang ganon. But of course, Capricorn, this is just messages for you, no? You still have your free will, so gawin ninyo kung ano yung sa tingin ninyo gusto ninyong gawin talaga, then go for it. So what else, Capricorn? You have Roadrunner. Keep your sense of humor and don't take things so seriously. Ayan. Kahit seryoso ang mga ginagawa ninyo, you can make it lighter, diba? You can make it lighter by putting some sense of humor sa inyong pagtatrabaho, no, sa inyong ginagawa, nang sa gayon hindi naman kayo masyadong mapagod agad, hindi kayo masyadong may stress, 'di ba? Kasi pag seryoso tayo, may tendency ma-stress kayo. Kaya haluan ninyo ng sense of humor ninyo, na sa gayon you can make the things lighter, no? So, good luck, Capricorn, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot, and kung bago kayo dito, welcome kayo. Thank you sa inyong suporta. I truly appreciate it, and God bless you all. Tignan natin ang mga messages niyo for October 28. Virgo, Tortoise, ayan, you're too fragmented, so do whatever it takes to get grounded. Ayan, Virgo, alam mo kung bakit, Virgo, maaring fragmented kayo, you're all over the place, scattered ang isip ninyo. It's because lagi kayo nagmo-multitask, 'di ba? You are workaholic, napakasipag ninyo, ang dami ninyong ginagawa at the same time. Kaya siguro fragmented na ang datingan ninyo sa ngayon. So, do everything you can para mag-ground niyo ang sarili ninyo, no? Get grounded, magmuni-muni muna kayo. Mag-meditate kayo. That is one very effective way of grounding yourself. Now, mag-meditate kayo. Kahit saglit lang, no? Gawin ninyo yan. Ang sa gayon, maging maganda uli ang pakiramdam ninyo. When you are grounded, you can focus, you can concentrate, you can focus on many things na yung bang mapaghahati-hati ninyo ng effectively ang oras ninyo, no? Hindi yung isa-dalawang bagay lang ang nabibigyan ninyo ng atensyon or nabibigyan ninyo ng panahon, no? There is time, 'di ba, for everything. May kanya-kanyang oras at panahon ang lahat. Kaya when you are grounded, when you are
nasa sentro, nasa balanse, no? Maayos ninyo yan, ang time management ninyo, mahahati-hati ninyo ang inyong oras sa tama, 'di ba, Virgo? Kaya, yun ang ano sa inyo ngayon, advice sa inyo, no? Get grounded. Zebra, let go of your fear and know that you are safe and protected at all times. Huwag kayong matakot. There's nothing to fear. There's nothing to fear. Guarded, protected, and guided kayo lagi ng Divine Universe and the rest of your spirit team, Virgo. No, yun ang lagi ninyong isipan. Kaya wag ninyong i-entertain ang takot sa sarili ninyo. Okay? What else? We have Mouse. You're overlooking some important details, so pay closer attention to what's going on. Ayan. So, dahil siguro scattered ang isip ninyo sa ngayon, ano, marami kayong ginagawa, marami kayong iniisip, at isa pa, wala kayong panahon para makapag-recharge kayo. Kaya somehow siguro fragmented talaga ang pakiramdam ninyo. But, kaya nga naman, no, may na-overlook kayo ng mga detalye na mga kailangan din ninyong tignan. So, get grounded nang sa gayon, wala kayong ma-overlook, wala kayong ma-neglect, no? Virgo, na mga importanteng bagay. Kaya dito, before you make any decision, no, lalo-lalo na sa iba, sa inyo na nahaharap sa isang decision making, no, tignan ninyong maigi ang lahat. Small things, big things, no, they are all important. They are equally important, Virgo. Kaya, titignan ninyong mabuti ng sa gayon, magiging effective, maayos, sound, and fair ang mga desisyon na magagawa ninyo. Okay? What else? We have Cat. Ayan. It's time to strike out on your own and relinquish your over-dependency on others. Ayan. So, parang sinasabi ni Anya dito na tumayo na kayo sa sarili ninyong paa, no? Tumayo na kayo sa sarili ninyong paa. Do not be, yung parang, nyo na, i-reclaim nyo na ang inyong personal power, no? Yung personal power ninyo. Parang hindi ka na take full responsibility of yourself na ngayon, Virgo, no? Parang ganun ang sinasabi niya sa inyo ngayon. Kasi maybe, ang iba sa inyo, hinahayaan din ninyo, no? Maring lately, or maybe, recently, ang ginagawa ninyo, sumusunod lang siguro kayo sa kagustuhan ng ibang tao. Kung anong sabihin nilang gagawin mo, yun ang gagawin mo. Maaaring ang iba sa inyo, ganun ang sitwasyon. Kaya, if this message resonates with you, you know, it's about time na to reclaim your personal power. It's about time na to reclaim your freedom, your independence. Nang sa gayon, you can take full responsibility of yourself. You can start to decide for your own, no? Mapapatakbo na ninyo ang buhay ninyo on your own, yung ganon. And then, that is your victory, no? Virgo, that is victory. Dog, ayan. Your loyalty and faithfulness is misplaced by serving too many masters. Ayan. So, aligaga, no? Ang iba sa inyo dito, Virgo. You know what, Virgo? Dahil sobrang sipag ninyo, lagi kayo nagmo-multitask, no? Magaling naman din talaga kayo mag-multitask. But, parang sinasabi ni Dog dito na when you are serving too many masters, parang hindi ninyo maibibigay ang lahat ninyo sa bawat isa. Diba? Parang hindi kayo makakapag-serve 100% na magaling, na maganda, na tama, no? Kasi mayroon pa kayong at the back of your head, may isip pa ninyo yung iba pa ninyong gagawin naman sa iba naman ninyong master, diba? Yung ganon. Kaya parang ang iniimbitahan kayo dito, Virgo, no? To just focus on one thing. Focus on one thing. Put your 100% in there. Nang sa gayon, kung meron kayong ginagawa, let's say for example, proyekto, no? When you are focusing on just one project at a time, you can give your all dyan, no? Nang sa gayon, you can also finish that quickly. Matatapos nyo din na yan na mabilis. Magagawa ninyo ang lahat ng the best na strategy na magagawa ninyo because you are just focusing on one thing. Yung ganon. Mas mabibilisin yung ma-achieve, ma-accomplish ang kung ano man yung goal ninyo dyan, and you will be on to the next, no? Compared naman nga sa kung maraming pinagsasabay-sabay, di ba? Hindi ninyo ma-i-ensure ang success sa lahat ng yon at the same time. Kasi scattered din kayo. Yung isip ninyo din, fragmented din. So, yung ganon. So, but still, you know, Virgo,
this is just messages for you, no? It's up to you if you're going to be inspired sa mga mensahe sa inyo, but still, you have your own free will. So, do whatever you want, do whatever you think and feel is right, okay? So, Virgo, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome na welcome din kayo. Thank you po sa inyong support. I truly appreciate it. And God bless you all, Taurus. Pauna mensahe ni Taurus, we have Panda. Create a sacred space for yourself in your home and or place of work. Ayan. So, in other words, then, this is an invitation for you na kahit papano, spend some time para mag-meditate kayo, mag-prayer mode kayo, mag-solitude kayo, Taurus. Kasi when you have created a sacred space para dyan, no, na makakaupo kayo dyan, yung ganon, makakatayo kayo, or whatever position you want para mag-meditate kayo or mag-pray. You know, pag alam ninyo, at the back of your head, pag alam ninyo na meron kayong space para dyan sa kung anumang sa gagawin ninyong yan, ano, it will always invite you, no? It will always call you para pumunta ka dyan sa space na yan na create ninyo. You know, it's very magnetic. Once na yung intention ninyo, yung ginawa ninyong space, ang intention ninyo is for you to meditate, is for you to pray, or magmuni-muni kayo sa space na yan, it will always invite you, no? It's very inviting, it's very magnetic, kaya matetempt kayo lagi na pumasok sa space na yan para magpahinga, mag-meditate, mag-reflect, no? So, yun din ang sa inyo dito, ha? Mag-create kayo ng isang lugar yan, not necessarily na malaking lugar, kahit maliit na space na pwede kayong umupo, pwede kayong magpahinga, no? At, hindi kayo may istorbo kapag nandyan kayo. So, let compassion and forgiveness be your top priority in this situation. So, maaaring may sitwasyon dito na siguro hindi kayo pagkakaintindihan with another person. Maaaring meron kayong communication gap with another person dito. Dahil siguro maaaring may samaan ng loob kayo, yung may gano'n, may sitwasyon ganyan, no? In this situation, ang invitation sa inyo dito, Taurus, is for you to choose love, no? Choose love over galit, over resentment, over mga tampo, or whatever it is, no, na nararamdaman ninyong mga low vibe emotions and feelings. And let compassion and forgiveness, no, na yun ang mag-emerge sa puso ninyo, no? Nang sa gayon din, makapag-move on na din kayo. Nang sa gayon, mas maiisip ninyo kung ano ang makakabuti para sa inyong sitwasyon, para sa inyong relationship with that person. Kahit ano man ang relasyon mo sa taong yun, na medyo meron kayong hindi pagkakaintindihan, no, Taurus? So, what else? We have Falcon, and act on the opportunity that's before you and commit to it without equivocation. Ayan. So, wag nating wag nating deadmahin kung ano man ang opportunity na lumalapit sa atin, no? Because alalahanin ninyo, Taurus, no, na opportunities lumalapit sa atin yan because it's meant for us, no? Maaring iniisip ninyo, bakit ang dami-dami ng mga opportunities, diba, na lumalapit? Huwag ninyong pagdudahan yon, kasi kung may mga opportunities na may mga pagkakataong lumalapit sa atin ng isa, dalawa, tatlo na opportunities at the same time. And ibig sabihin nun, no, lahat yan ay para sa'yo. All of those opportunities na kumakatok sa'yo, those are all meant for you. Pero, isa, dalawa, tatlo yan because binibigyan ka ng liberty ng divine universe to choose. Diba? Hindi lang ini-impose sa iyo. Isa lang ang pinapadala sa inyo ng divine universe dahil yun lang talaga ang nararapat para sa inyo sa ngayon. But sometimes, binibigyan tayo ng mas marami pa sa isa, no, ng mga opportunities because binibigyan tayo ng liberty to choose. Binibigyan tayo ng kalayaan mamili ng kung alin yung mas komportable tayo, kung alin sa pakiramdam natin ang mas best para sa atin. But all of those opportunities are yours. No, they are meant for you. Alin man ang piliin mo,
makakabuti yan sa inyo, no? Maaring iba-iba lang yung ruta na pagdadaanan ninyo dyan sa kung anumang opportunity na yan, but they are all yours, no? So, ngayon, wag ninyong dadmahin, no? Kasi maaring sa dami ng opportunity siguro na lumapit sa inyo, at the same time, parang feeling ninyo tuloy, nakakatamad naman, ang dami-dami pag-iisipan, dami-dami pagpipilian, yung mga ganon, ano? So, we have Spider, yan. Trust the creative spark you're feeling and express it through writing stories that inspire and enlighten. Ayan, so, maaaring isa na to, no, sa opportunity na lumalapit sa inyo, Taurus. No? Maaring merong creative spark dyan kayo nararamdaman, maaring may mga creative juices dyan na dumadaloy sa isip ninyo. Sa ngayon, marami kayong naiisip ngayon na magaganda, no? Gamitin ninyo yan, no? Act on it, gamitin ninyo yan para ma-express ninyo through writing, through kung ano pa man ang paraan na mai-express ninyo ang mga creative juices na yan. Yung mga talento ninyong lumalabas sa ngayon, or nagkakaroon kayo ng pagkakataon para mailabas kung ano man yung mga creativity ninyo, no? So, use that na mas mapapakinabangan ninyo, no? Ikakatuwa na ninyo dahil magagamit na ninyo kung ano man yung creativity ninyo, mga creative prowess ninyo, may express na ninyo, and use them also para din na makapag-inspire din kayo ng maraming tao, no? So, yung mga ganon. Hindi lang yung mai-express ninyo, mai-enjoy ninyo, but also yung mai-enjoy din ng maraming tao, no? So, we have mouse. You're overlooking some important details dito, Taurus, no? So, pay closer attention to what's going on. So, maaring ang focus din ninyo dito, maaring isa, dalawang area lang ng buhay ninyo ang nabibigyan ninyo ng oras, nabibigyan ninyo ng panahon. Maaaring you are overlooking something dito na ibang parte ng buhay ninyo na yung parang nanineglect na ninyo ngayon. So, this is a calling for you, no? Na tignan ninyong maigi, tignan ninyong mabuti ang mga nangyayari sa paligid ninyo, sa buhay ninyo, sa sarili ninyo, because maybe may kailangan kayong gawin. Maybe may kailangan kayong pagbigyan ng more of your attention sa ngayon, no? Sa kung anumang area ng buhay ninyo yan. Okay? So, Taurus, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.